sa rally na ito. Eh bakit para siyang siya na iba? Tama. Sa planado po, Jerry, nakita mo kung paano siya magbasa. Diba? Minsan may inuuli siyang word, minsan mayroon siyang na ibang word or nabubulol na word. Ibig sabihin, she was just reading from the script. Opo. Okay. Nabigla ang Pangulo, nabigla ang First Lady, pero nagalit ba sila? Yung mga reaksyon ng isang taong inaakusahan? Ayaw kong sabihin nagalit. Hindi ko nakita mismo yung reaction nila. Pero, bilang kapatid, sino ang hindi magagalit? Pero, ilang beses na siniraan Senator Amy, ang Pangulo. May nadinig ba siyang negatibo mula sa Pangulo? Hindi gano'n ang Pangulo sa kanya. Kaya, kakaiba siya. Kakaiba si Senator Amy Marcos. Ano susunod? May action ba? May hakbang ba gagawin ang palasyo o ang first couple sa kanilang kapatid? Laban sa kanya? Legally, oo naman. Ipagdasal natin siya. Ipagdasal na lang siya. Na maging matiwasay ang kanyang pag-iisip at ang kanyang damdamin. Pangilan na lang, Yusek, may mga nag-resign out of delikadesa, may mga ipinalitang Pangulo. Meron pa bang susunod na batch? Sa ngayon, wala pa po tayong nararamdaman. So far, di natin po alam kung ano magiging desisyon ng Pangulo at desisyon ng ibang mga miyembro ng gabinete na maaaring mag-resign. Pero wala po ngayon. Wala po. Ang sabi nyo, nag-resign sila out of delikadesa, tinanggap din kagad ng Pangulo. May sarili bang gagawing investigasyon ang palasyo sa involvement o kung meron man sa mga nabanggit na mga pangalan na naging dahilan ng kanilang resignation? Sa ngayon po na pong gagawin ang mga investigasyon kasi voluntary naman po. Voluntaryo po yung pag-resign nila. Nabanggit mo na kanilang pangalan at hindi po kasi kinababakalan ng Pangulo ano mang sinabi ni Zaldico. Most probably sila Secretary Nina at saka si E.S. Lucas na lang ang sarili na parang sila mismo nabanggit ang pangalan. Although wala tayo, we do not believe in the words of Zaldico. Iyan naman ang Pangulo eh. Although, syempre, kung merong ganyan, kung sinong nais magpa-imbestiga, or rather, imbestigahan sila, nasa ICI naman po yan, at hindi yan po pipigilan ng Pangulo. Kung sino man po ang nai-involve sa mga anomalyang flood control projects, kung kinakailangan imbestigahan ng ICI, imbestigahan po, hindi po lahat lang ang Pangulo dyan. Paano kung pangalan na mismo ng Pangulo ang, tulad ito, pangalan ng Pangulo ang nabanggit, pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez ang binanggit ni Zaldico, ang ICI ba pwede bang magpasailalim ang Pangulo sa investigasyon ng ICI? Kung merong ebidensya, ba't naman hindi? Kaya nga po ginawang ICI para maging independent. Pero mismo ang Pangulo, alam niya na wala siyang kinalaman sa anumang anomalyang ganito. Kaya sabi nga natin, kung ikaw ang may kasalanan, i-open mo ba yung issue na yun? Of course, hindi. Tandaan natin, uulitin ko, panahon ni dating Pangulo Duterte, daan in Ghost Project. Nagpa-imbestiga ba siya ng ganitong kalaking o ganitong kalawak? Hindi. So doon na lang po eh. Kaya sabi nga natin, tayo na mismo, lahat tayo, including the members of the INC, supportahan natin ang Pangulo para matapos itong investigasyon na to at mapanagot ang mga sangkot. Huwag natin siyang pigilan, dahil kapag nangyari na siya ay mawala sa posisyon, pigilan po siya. Malamang lahat ng mga ito na nasasangkot ngayon, magiging haya-hayang buhay, yan malamang, mahinto sa magiging bagong liderato. So yun lang po. Dalawa na lang. Huwag natin hayaan magkaroon ng bagong liderato dahil malamang ang mga nasasangkot na to, magiging happy days again. Dalawa na lang. Nabanggit niyo si Zaldico, nakakatatlong video na siya nang inilalabas. Anong mensahe o anong pwedeng iparating na
mensahe ng Pangulo o ng Palasyo para kay Saldico? Sa ngayon po, lumalabas na ang mga grupo nila, malamang kasama na siya sa grupo, ay napaka-desperado na po na gumawa ng ahitahing kwento laban sa Pangulo. Kung yan naman po ay may katotohanan, at mayroon sa mga ebidensya, maliban sa maletang walang ipinapakita kundi maleta na may tag price pa. Umuwi siya sa Pilipinas, anumpaan niya po yan, bibigyan po siya ng proteksyon. Kailangan lumitaw ang tunay na storya rito para mapanagot ang dapat na mapanagot. So, uwi po siya dito. Anumpaan niya dahil hindi maaaring bigyan na anumang credit o anumang saysay, halaga. Sa taong nasa video lamang, walang pinanumpaan, maaari mag-name drop. So, kailangan mag po siya dito para mas makita po natin ang katotohanan dahil pag siya'y nandito, maaari po siya matanong para sa sheet ang lahat ng mga allegations sa Senado. Okay. Ang Iglesia ni Cristo ay tinapos na ang rally na dapat ay 3 araw. Tinapos na kagabi. Ano mensahe, anong sagot ng Malacanang sa aksyon na ito ng Iglesia ni Cristo? Unang-una po, nagpapasalamat po sila sa INC, sa liderato ng INC, sa miyembro ng INC, na sa ginawang peaceful rally. Ang mga hinaing po ninyo ay nadidinig po ng Pangulo, nadidinig ng administrasyon. Maliwanag po yan. Kaya ang gagawin po ng Pangulo ayusin at pigilan ang mga korupsyon na ito. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po ang Pangulo sa inyong adhikain. At muli, sa miyembro ng INC, maraming salamat po. Mr. Claire, maraming salamat sa oras. Magandang umaga. Thank you, Jerry. Thank you sa lahat ng mga kababayan natin. Good morning. Press Undersecretary Claire Castro. Mga nangunguna at mga bagong balita. Pangunahing balita. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pride Men, dahil gusto ng Pride Men na gumaling kayo. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng EMP Center ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Milingitay, pagyamanin ng lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Ilalay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainable agrikultura. Naging tulay din sa pagtalit namin sa mundo ng digital na pagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Land Bank, empowering Filipinos for a better future. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of PIC Bank. Si Mommy at si Washing Machine. Release sa Pride Washing Machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa bansa? Chocolate? Putik? Diba? Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Nay, papasok na ako. Huwag niyo kalimutang inumin itong N-Plus Gold. Nay, para lumakas kayo with proper diet and exercise. Salamat, anak. At bibilan mo kami ng nanay mo ng N plus gold. Nay, inumin niyo ang N-Plus Gold at sabayan niyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Salamat, anak, sa pag-aalaga at pagmamahal sa amin. Noon, sila, ikaw ngayon. Ipatamaan sila ng iyong pagmamahal. N plus gold. Maulan man, no worries, naamoy ko namang damit. Char back conduit flow brush technology. Just 99.9% of glove-causing bacteria busted. May aroma-burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, naamoy kulob. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Charo Santos po, nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad. Rightness. Kaya sa patika, laging itanong, may rightness ba dito? If symptoms persist, consult your doctor. Dapat
machine. Less time sa labada, more time sa pamilya. Nay, ano po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino. Magana, isang paalala mula sa MS3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Dadagdagan po, Ma'am Doris, sa Taco Requirements before na mag-deploy na additional budget. And they're doing it now po. Opo. Parang hindi ba lugi din ang gobyerno? Pag nagpalibre, ang daming pasero. Libre mo lahat ng pasero sasakay doon buong araw. Di ba malaking pera din malulugi sa gobyerno doon, Secretary? Actually po yung loss of revenue niya po, sinasabi natin non-cash loss, kasi po dito naman po ay gobyerno po yung nagpapatak po. In a way, malulugi po, pero ito pong kalugihan po nito, hindi po, kumbaga, matatapatan naman yung kakulangan natin ngayon sa servisyo po. So that's the only way na kahit pa paano makapagbigay kami ng konsuelo sa ating mananakay po. Very good, Secretary. Mabuhay po kayo dyan. Hindi na magpumugyot yung mga tao kasi sabi na malilate ako. Ayan. Eh, ito clock. 1 minute. Actually, less than 1 minute na lang. Ayan na, ha? andyan na po yan. Sabi ni, ano pangalan ng GM ngayon dyan? Mike? GM Mike Kapati po. Kapati, sabi na yan. GM Mike Kapati. So, magtiwala tayo na by 8 o'clock. Eh, siguro kung hindi man, kung matuloy man ang konti, CRT. Actually pa rin, fine na. Opo. Ay, sabi niya, hindi naman po. Hindi naman. Thank you, Sek. Maraming salamat. By the way, Pagpalit po sa mamananakay po. Samantalayin ko na, Sek, nandiyan ka na rin na. Nakapag-submit na makahapon si LTFRB Chairman Vigor Mendoza ng rekomendasyon sa Mayor Hike. Humingi siya sa atin ngayong araw or hanggang 19 daw po. Sabi ko naman, sige, I give you naman until November 20 to give your recommendation to submit it to the OTR. Kagabi po, nag-text ko siya, sabi niya sa akin na check baka pwede mo ko bigyan until tomorrow, which is today, or sabi niya, latest 19. 20. Pero abot pa rin naman sa self-imposed deadline mo na on or before December 1. Yes po. Abot po. I mean, this is the timeline po. So as is yung pangako mo na may hindi, ano nga yung ikaw na magsabi kasi the statement yung binigay mo sa akin last time. Ano sabi ko po na from the time na naibigay po, nag-submit siya sa atin ng LTFRB at they're giving DOTR po, no? Labot po together with legal, 10 days, no? To study tama yung proseso and everything, or basta not later than December 1. Yun po yung deadline na pinagin ko po sa And the release of the final decision is? Not later than December 1 or much earlier than December 1 po. Maraming salamat, Secretary. Mabuhay po kayo. Salamat Thank sa you. ingat po. Kuya, thank you, Ma'am Doris. Thank you Si po. Secretary Giovanni Panoy Lopez ng Department of Transportation. O yan na. Sabi ko sa'yo, tinutulak yung ano, yung bakul, malasukan man. Natatanggal daw niya sa Hindi siya na. Tapos si Marikta Bautista naman. Pinupush naman pala ako. Tapos si Secretary, hindi tayo umuusad. Ay, naku, nandun sa kabila si Marikta, Secretary. nasa harapan pala, tapos alam mo yung costume ni Wonder Woman, nakaganon ako sa Marika. Bumagay. Magandang umaga sa iyo, Marikta. Ito, sabi ni magandang umaga. Public interest ito. Kaya nga. Ang tanong na nag-issue ba ito ng public trust at nasasagpag ba ang good governance? Matagal na pong issue kay Pangulong Bongbong Marcos yung issue ng paggamit ng droga. Sa Senate hearing ng 2024, merong hearing ng Joel sa Fidelix kung natatandaan mo. May mga kinatawa ng Facebook na nagsabi na negatibo sa cocaine ang ating Pangulo base doon sa test na isinagawa noong 2021. Pero marami pa rin po ang nanawagan na magpa-hair follicle test ang presidente natin. Pero hindi niya ito pinapansin. Hindi raw po kasi konektado sa anumang uri na kanyang pamumuno, pati doon sa tiwala ng publiko. Pero kagabi, yanig tayong lahat, di ba? Nananahimik na tayo kampante na yung rally sa Luneta. Biglang nagsalita ang kapatid ng presidente, si Senator Amy Marcos, at doon niya sinabi sa gitna ng libo-libong mga individual sa INC rally na gumagamit ng droga ang Pangulo, pati po si First Lady Liza Marcos. Kung hindi ito totoo, Joel, sinira ni Senator Amy ang kanyang kapatid, pero para sa anong motibo? Kung totoo ito,
sana may pruweba mailabas ang senador, masyado mabigat na ang ganitong klase ng impormasyon ay magmula sa mismong kadugo at laman ng presidente. Bakit umabot sa puntong sabi mo nga ay naglilinis sila ng dumi ng pamilya ng hayagan sa mata po ng publiko? Nasa gitna pa man din tayo ng krisis sa isyu ng korupsyon. At bakit ngayon lang, Senator Amy? Hinayaan niyo yung mahalal siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Akala ko po mahal natin ang Pilipino, mahal natin ang ating bansa. Sabi nga natin the Filipinos deserve better. Exactly. Kung nagsasabi po kayo ng totoo, Senator, bakit niyo hinayaang maging Pangulo ng bansa ang inyong kapatid? Ikinrenta, inendorso, pinatakbong Pangulo. Exactly. Nung kampanya, tahimik po kayo sa isyong ito. Sumayaw pa kayo nung nanalo ang inyong kapatid. Ano yun? Nagbulag-bulagan ba kayo na nahimik dahil dapat nakabalik kayo sa poder? Kay Pangulong Marcos, Sir, Mr. President, panahon na po siguro para hapiran natin ito ng head-on. Hindi na pwedeng isisip mo under the rug. Umiwas. Yes. Kapatid niyo po ang nagsalita. Sabi ko nga kanina, dugo at laman po ninyo ito. Mabigat ang dating nito sa publiko. Hindi kaya na basta simpleng PR job. Di ba, Joel? Sana tapusin po ninyo ang usaping ito, Mr. President, ng maayos, yung may lehitimong, solidong sagot at pruweba para hindi po tayo maligaw sa focus ng talagang problema natin ng bansa laban sa korupsyon. Ayokong isipin, Joel, na ito'y estratehiya, pangligaw sa corruption investigation at yung pagpapanagot natin lahat sa mga korap. Ayokong isipin na ang drug issue na ito ay pangtaboy sa issue sa pananaw ng publiko sa korupsyon. Bottom line, ang publiko at ang bansa po ang nagsasakripisyo dahil sa mga taong naghangad ng kapangyarihan. Masyado na po kaming naaabuso. Diba? Actually, Yes. isa lang masasabi ko rito. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Yes. Ang gulo-gulo, mga kapuso, no? Naawa na ako sa bansa natin. Ginugulo ng mga taong inilagay natin sa posisyon para ayusin ang ating buhay, pero ngayon sila ang gumugulo sa buhay natin. Totoo yan. Ang ganun. Ito lang, ibalik natin sa tao yung hamon. Nakahilera na po sa atin yung mga apilyetong pagpipilian na naman natin sa eleksyon. Tandaan nyo silang lahat. Tandaan nyo silang lahat. Sa panibagong impormasyon na ito, Wengay, syempre, nagpapalakpakan yung mga tagasunod po ng ating Vice Presidente, Sara Duterte. Sa kabilang banda naman, nagalit syempre, Weng, yung mga taga-suporta ng Pangulong BBM. Sila yung mga Pilipino ba na hindi mo na kayang baguhin ang pananaw sa kanilang mga sinusuportahan. Pero itong impormasyon ni Senator Ivy at tinatanggang kanti nito, Weng, yung mga nagmamasid lang, yung mga fence-sitters, ika nga natin sa English, nanonood, walang pinapanigan, di ba? Walang pinapanigan. Ang pinapanigan lamang ay katwiran. Sila yung nagbabalanse, sumusuri sa mga impormasyong kanilang natatanggap. Mga discerning Filipinos, ikang mga Pilipinong ang hangad lamang ay panigan ang mga politiko na tinatrabaho ang maayos at patiwasay na buhay para sa kanila. Panawagan natin sa kanila, mga kapuso, ay manatiling discerning. Ha? Totoo yan. Huwag po kayong magpapadala sa mga impormasyon na ang pakay ay paglaruan ang damdamin at emosyon ng mga Pilipino. Si Rowena Salvacion po yan. Si Joel Reyes Ubel po yan, mga kapatid. Hanggang alas 9 po kami ni Wengay, magkakauntaan tayo sa Himpapawid, Palatuntunan. Sa Double B! Ay, naku, Wengay, ano ba nangyari? Isyong ito, may problema ang mga ordinaryong mamamayan. Nandun sa Ortigas, hirap puso Naglalakad po bakay, at di ba? tumatawid po sa Riles, Oo. mga puso. Kita mo yun? MRT sa taas. Sa Grabe taas. yung video ni Mark. Naman. Ang kulimlim, umaampon-ampon pa yung Pag kami Joel. nahihilo doon, baka nalaglag. Diba? Diyos ko, mga kapuso. No? Yan, di ba? O, kayo mga opisyal, tumuto kayo sa trabaho nyo, ayusin nyo yung ganyang klaseng problema, o. So, hanggang ngayon, problema pa rin po ng mga Pilipino ang transportation. Naman, mass transportation. Saka natin si Mark Makalalad. Mark! Dahil inabutan na nga ng rush hour, ay mahirapan na yung pagsakay ngayon ng mga pasaherong inabutan ng aberya sa MRT3. Nandito pa rin tayo sa Ortigas Station southbound at parami na ng parami yung mga tao na nag-aabang ng masasakyan. Ano yun, Joel at Wing, ang kanilang ginagawa sa bubuk ng motorcycle taxi, yamak na mas mahal yan kung ikukumpara mo doon sa MRT3. At meron yan dito marami mga estudyante, kaya sapat lamang yung kanilang pera na dala. Yung iba naman ang ginagawa Ano ba nangyari? Bigla na lang bang huminto? Paano ba nangyari dyan sa MRT3 na yan? Nagkaroon ng aberya yung kanilang train sa pagitan ng Santolan at Ortigas Station. At kanina, agad natin pinotahan niya, naabutan natin siya tayong buha ng train na yan, nakasakay sa doon
ang informasyon natin dyan, yan ay dadalhin sa Mismo Boulevard Station para makukunin at ang oras na maayos ka ng bansa ng emergency at ng DOTR alas 8 ng umaga. At pero inasabayan na natin yung anunsyo dito dahil kapag nag-resume naman yung operations ng emergency, inanunsyo agad yan ng mga kuwardiya. So rin wala pang atiso, so pasado alas 8 na, ay sabihin hindi pa rin na ibabalik sa normal yung operasyon ng MRT. So maliban doon sa kanilang nabanggit natin na may mga nagbubok na motorcycle taxi, may mga nagpapasundo, may iba naman naglalakad, papunta ng Mismo Boulevard Station. Excuse me, Mark, sira na naman yung budgeting ng ating mga kababayan dahil dito. Oo, kasi mahabol ka, kailangan mo mag-taxi, mag-TNVS. So, habang ang mga politiko natin, iniintindi sarili nila. Oo, pa-jet-jet. Oo, ito pa yung dagdag ko. Kapag ganitong rush hour, mas mahal ang sila sa mga TNVS. Oo. Oo, nadagdagan ng fee. Yes. Tama. Oo. So, yan talaga problema sa pag-budget. So, may iba naman ang ginagawa nila dahil magkatabi lamang yung Ortigas at Shaw Boulevard Station, naglaan papunta ng Shaw Boulevard Station para doon sumakay papunta ng Avenue. Habang may iba naman, dahil ang kagandahan itong MRT station naman, yung mga malapit na bus carousel, yun yung magiging option nila. So, maraming kanya-kanyang diskarte yung mga kababayan natin kung paano sila makakapunta ng kanilang trabaho. Mga nangangamba, baka daw sila ay makalitasan. Sayang naman daw yung kanilang sahod. Iba naman, mga estudyante, nangangamba, baka maliit sa kanilang mga klase. Pakinggan natin yung titik ng ating mga nakapanayam. Super hassle po. Pahirap po siya sa mga Pilipino. Kasi katulad ko po, alas 4 po ako malis sa amin. Paano ko po, alas 7. Sulit na po ako, may deduction pa po ako. So, hindi po, nakakainis po bilang ordinaryong Pilipino. Pinilit kasi alam ng Kinokorap lang, di ba? hindi siya makakalusot, pinilit niya pa eh. Mga driver na ano talaga. Pare-pareho tayo ng hugot. Pare-pareho ng hugot. Yung sabi mo nakaka-stress, malalaman mo yung tax mo hinuho lang. Ay, Nanakaw lang. Oo. Sa tunay. So ngayon provisional service yung pinatutupad, wala pang bagong anunsyo ang emergency, pero ang target niya ay alas 8 daw eh. Pag nadating na doon yung train na inatak nila, papunta ng Shaw Boulevard, yan ay magre-resume na yung kanilang full operations. Ang inyong mga customers, makalanan ng CMA, Super Radio, DCWD, dapat totoo. Galingan na natin si Attorney Domingo kayo sa Constitutional Law Expert, mga kapuso. Attorney, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Good morning po. Morning, Joel and Weng. Magandang umaga po sa ating kababayan. Kunin po namin ang inyong pananaw dito po sa panibagong impormasyong gumimbal kahapon sa Sambayanan. At ang si Senator Amy Marcos ay sinabi hayagang nagdodroga daw po ang kanyang kapatid at ang asawa nito si First Lady. Ano ba ang epekto nito sa takbo ng politika ngayon? Dito po itong panibagong impormasyon na ito, Attorney Gayosa. Malaki ang impact ng kanyang mga sinasabi considering the charged political atmosphere sa mga araw na ito. At lalo-lalo na ay yan ay kanyang binodcast dun sa rally ng Iglesia ni Cristo for Transparency and Democracy now. So, ito ay isang rally na papatukos sa katiwalian sa gobyerno ngayon at may mga different political sides and political actors involved all the way up to the presidency. So, yung venue, yung timing, at saka yung pinapanggalingan mismong kapatid at chief ng presidente. Ay, tika lang ah. Masaya Tignan ko lang kung So, meron at meron 220. except that it's a very general plea. Meron naman. Kung general claim po sa attorney kayo, sabi niya, paano ba ang iyong probative value? Yun ang palagi natin naririnig kapag may mga allegations na ganito. Paano niya Ay, kayo salamat. sabi ko, di ba? Salamat po. Ingat po kayo, God bless. Senator Amy, meron ba silang tinatawag na sige probative po. value? Pwede ba sa pagpipisahan sa investigasyon laban sa presidente? Meron ba dapat tanggapan ng gobyerno na mag-comment o magpasimula po na investigasyon, attorney? Well, ibawag kasi yung probative value, which is a legal concept Correct. sa Opo. political impact. So, Yes. yung sinabi sa rally, politikahan yan. Aha. Yung probative value naman,
tama naman yung pansin ng marami na mababa ang probative value nito. Dahil the legal concept at saka yung ebidensya, pag pinag-uusapan yung realidad, yung pag-iimbestiga, impeachment, ombudsman, PIDEA, at sino-sino mga ahensya ng gobyerno na law enforcement agency, mababa yung probative value. Sinabi ba, very general. So, nakakatulong sa mas maganda. Ayan, so nag-drop na natin sila. So galing yan sa Mandaluyong to BGC. Okay po, so yan, traffic lang talaga. Paalam po.